Welcome to the Heart Speaks. Good day to all the viewers of Overflow. Our episode today is very close to our moms, dads, to the future parents, and sa mga present parents as well. We've invited very special guests, Attorney Kaloy, lawyer specializing in labor law. He's a PUP College of Law instructor as well, and a lay pastor of the UMC. And also a radio program host ng DZAS sa serbisyong OFW. And kasama po natin si Director Nenita, isa po siyang Deaconess of the United Methodist Church, School Director ng Golden Faith Academy. She's an educator specializing in early childhood and foundational education. Welcome po to the show, Mr. and Mrs. Cal. Hello, Jeff. Salamat for inviting us. All right. So before we go to the question po, gusto ko pong itanong, since the lockdown or since the quarantine that we have in this pandemic, kamusta po kayo? What are you doing po? Well, kami kasi, siyempre, by God's grace, kailangan law-abiding citizens tayo. So talagang, tsaka kasi senior citizens na kami eh. So Yes. siyempre, sinasabi nila, kasama daw ko sa vulnerable age bracket. So naging maingat kami, yung panahon talagang stricto, hindi kami lumabas, ano? Ang biro ko nga noon na Jeff, after several weeks of the lockdown, yung iba nagsimula tayo doon sa enhanced community quarantine. Yes po. Ang reklamo ko ganito eh. Sabi ko kasi ang nandito sa bahay, ako, si Tita Neneng, tsaka si Faye. At that time, nakakapunta-punta pa rito yung aming apo. Hanggang siyempre ngayon, kailangan talaga maingat. Ang sabi ko, napakahirap pala ng ganito ka ako. Sanay ako salita di ba, law professor ako ng labor law. Kung mag-lecture ako, 3 straight hours, every Monday, 3 straight hours, every Thursday. Tapos radio broadcaster ako. Kung magsalita ako, siyempre, straight din yan. No, Tapos, lawyer ako, lagi na, talagang mahirapan ako mag-adjust nung una, nung hindi ako salita. Eventually, siyempre, masasanay ka na rin. So, ang ginawa ko, nagsasalita ako. Binabasa ko I was reading the Bible aloud. And I was reviewing some of my court pleadings. And I am reading them aloud. So nakakatuwa. Saka pagka nag-devotion ako, binabasa ko ng malakas yung Bible verses and chapters. And so I was able to overcome that. But initially, it was a difficult adjustment for me. Yes. So, kami naman sa school, since siyempre new normal ito sa education, nung simula ng ECQ, sige, prepare tayo. Kasi para pag natapos ito, ready na tayo for the next school year, just to find out na hindi pala half month lang yun, So yung una namin prepare, obsolete, kinakailangan palitan. Sige, bago na naman preparation kung paano gagawin. Pagkatapos ngayon na makaprepare kami ng isang bago, mukhang hindi na naman ito ang kailangan kasi lahat online na. So kumbaga sa yung bang itong ECQ, para bang feeling na, nasa bahay, parang pwede kang mahinga. Pero actually, ang hindi ko maunawaan, bakit parang sobrang busy din, Kasi kinakailangan mag-adjust, mag-adapt ka. Kasi yung una mong pin-repair, makita mo hindi na pala siya relevant, hindi pala ito pa rin yung program for the new normal, So, yun, ganun nangyari ang na-spend ang ECQ. Alright. Actually, attorney ko, parang the first 2 months of ng quarantine, parang hindi po kayo masyadong yun sa DZAS na wala po kayo dun eh. Parang lately na po kayo nakabalik dun sa radyo. Kasi everyday po talaga kami nakikita. Mukhang naging policy nila yun. Hindi kami in-involved muna. Almost 2 months nga yun. Kaya sabi ko nga talagang nag-a-adjust ako. Hindi ako nagsasalita ng mahaba.
every day. It was a terrible time of adjustment. Pero sabi ng Panginoon Diyos, na-overcome naman. May dagdag ko nga pala, siyempre, preacher ako pastor ako Madalas ako may imbitahan in different congregations, in different places, in different provinces. So malaking adjustment din yun. But eventually, ang ginawa sa DCAS, siyempre, yung Zoom meetings, yung application ng Zoom na na nila yan. So, tsaka ako nung una kasi, alam nila, hindi ako IT savvy. Yeah. So, siguro hindi mo na nila ako ini-involve until nabanggit ko sa kanila, nasasanay na ako. So, dumalas ngayon. Alright. And also, nakita ko rin yung programs ng GFA talagang sobrang nag-adjust sa new normal, Teacher Neneng. Ang ganda nung binabasa yung program So, talagang nag-adjust na. Alright. So marami pong salamat for the update and you are safe as well. We praise God through that. And ngayon po, let's go to our question na po. As a parent, ito po yung mga tanong natin. First one, ano po ang maipapayo nyo sa mga magulang or future na magulang tungkol sa pamahiin? So please share your experiences about this during the time na kayo yung nagpapalaki ng mga anak nyo po. Ako sabi ko kanina, nung pinag-aaral namin mga possible answers, ang isa siguro may tuturing na pamahiin ng mga parents ng mga nagdaang panahon ay yung bang usog-eka, yung usog. Ewan ko kung kayo mga millennials, alam niyo yung usog na yan. Yung usog, halimbawa, ay merong tao galing sa labas, dumalaw sa bahay. Huwag mo daw hahayaan na batiin ka agad yung baby, yung bata. Kasi meron sila tinatawag na usog. Yung usog pagka daw nausog, sasakitan siya ng bata. The child, the baby would feel some discomfort, etc. Pagkatapos, ang gagawin pa, yung laway. Yung laway nung, lolo yan, lola, tito, tita, dumating, o kaya kaibigan, dumating. Yung laway, ilalagay sa dibdib ng bata. Ihahapos na ganyan para daw hindi mausog. Or kung mausog man, sandali lang. Yeah. Well, yung mga ganon, hindi kami apektado ng ganong mga pamahiin. And we thank the Lord for that. Dahil siyempre, nasa church tayo, mananampalataya tayo, we believe in the Word of God. Hindi naman, wala namang pamahiin sa Bible. Yeah. So, kaya lang, hindi mo naman ipapahiya siyempre. Halimbawa, dumating yung lola galing sa Bulacan, galing sa Pampanga. Naku, sabihin, ayaw ko mausog yung aming apo, etc. Kukuha ng laway na ganyan. Yun naman, hindi naman namin pinipigilan. We respected that, but we were not controlled by that as parents. Alright. Okay, sa akin ng mga perspective, kami nga nag-uusap, ano nga ba yung mga pamanhiin noong unang panahon tungkol sa pagpapalaki ng pagpapalaki ng anak, Kasi ako din galing na sa evangelical family. Ang mother ko ay talagang siya yung isa sa unang Metodista o Protestante doon sa aming lugar, Kaya yung mother ko, kahit siya yung sa kanyang edad, nung unang panahon siya, pero hindi rin siya kasi naniniwala sa pamanhiin. Ang naaalala ko lagi sa kanya, hindi na yan tayo, sa salita na tayo ng Panginoon, Ganun na yung turo ng mother ko. Kaya kumbaga sa baryo, maraming pamanhiin, pero si mother dahil sa kanyang evangelical faith, ang kanyang laging sabi, hindi, sa salita na tayo ng Diyos, Wow. But on the other hand, ang isang tingin ko naman dito sa mga bagay na ito, yung pamanhiin o superstitious beliefs, pati yan ng yung mga traditions natin, Tulad ng mga folklores, mga myths natin, hindi necessary, parte ng ng ating pagka-Pilipino, yung kung paano nag-exist yung mga pamanhiin, yung ating mga folklores, mythology, sila Mariang Makiling, sa ating mga superstar sa mythology natin, mga babae.
Maryang Yeah. mahiling, Maryang sinukuan, hindi ba? Ibig sabihin, hindi necessary na ito ay yung sinusunod, kundi ang isang pag-take natin dito, kung paano nakikita ng ating mga ninuno at ng mga unang Pilipino yung buhay, yung worldview nila, ano? Ano ba yung mahalaga sa kanila? Halimbawa, si Bahay Kubo, kahit munti, yung bang simplicity of life, bakya mo neneng, Yeah. kahit kupas na, ibig sabihin, paano ba nila pinahalagahan ang buhay during that time? Kaya pwede nating makita on a positive light, okay, yung simplicity ng pagtingin sa buhay. On the other hand, tulad din naman ng sabi ng ibang sociologists, yung aspirations natin sa buhay as a people, nire-reveal din ng ating mga ng ating pamanhiin, mythology, hindi ba? Baka sobra siyang simple na hindi siya masyadong given. Yan lang. Okay. Wow. Actually, I like the point na sinabi ni attorney kanina. You are not controlled by it, but i-respect mo lang din kasi nga pwede kasing that's the culture. But again, you don't disrespect them, but you just have to tell them or syempre, hindi ka makokontrol. So, salamat po for sharing. Kasi nga, madaming millennial parents na nga ngayon who are weighing They are weighing. Should we follow our parents' belief? Yung mga ganun. And naitanong ko lang dito kasi how can we possibly abide or paano nga ba? So I think maraming magugustuhan yung mga sagot niyo po tungkol din sa pamahiin. So thank you po doon. So let's go po to our next question. Since you are a pastor po, Attorney Kaloy, and si Teacher Neneng ay isang diakonesa, may different approach po ba kayo in parenting your children? Since both of you are considered as parang workers po. Sa akin, walang essential difference yung approach ng parenting, halimbawa, ng isang father na kamukha ko, na kami kasi ang tawag sa amin na diaconal pastors. We straddle both roles. We sit in our annual conference sessions, halimbawa, sa local church, district, annual conference, and general conference. Where the Lord gave me the privilege of being able to attend on all these levels. So I sit there as a lay delegate. But because I am a diaconal pastor kasi, if you're a lawyer, you can be set apart as a minister of the gospel. Sa law office mo, kung halimbawa, kamukha ko, company lawyer ko, I was not only functioning, as far as I was concerned, as a lawyer in the company, in our plant, Mitsubishi Motors Philippines Corporation, for example, where we had almost 3,000 employees at its prime. At the same time, I was functioning as a pastor, as a chaplain. I was leading Bible studies and prayer meetings, etc. Although I sit in our conferences as a lay delegate, na-assign akong pastor every now and then. Na-assign akong pastor sa UP, Church of the Risen Lord. Sa Bukid, naging pastor ako sa Bukid. Sa farming community, twice. Na-assign akong pastor, halimbawa, dito sa Bulubundukin ng Antipolo, sa isang mission dyan. So in that sense, yes, I am a pastor, I am a lawyer at the same. Kaya tawag sa akin pastor attorney. Pero hindi iba yung approach sa parenting as a father. Pero admittedly, merong dagdag na presyo. Merong dagdag na presyo kasi pinakailangan mapakatawanan mo sa pagpapalaki mo ng mga anak mo yung pagiging pastor mo. Kasi presumably, dahil pastor ka, mas marami ka alam sa Biblia, halimbawa, mas dapat ipamuhay mo ang salita ng Diyos. So in that sense, there is an added pressure. But as far as the approach is concerned, I don't think it is any different. Pastor ka, ama, o hindi ka pastor na ama, I think the approach basically is the same.
But there is another pressure, of course. All right. Okay, kami naman, sa aming pag-share dito, hindi naman kami talaga perfect parents, ano? Mm. Kaya we do not also produce perfect children and we do not have a perfect family, ano? Pero ang isang nakikita ko, kung ano yung aming personality strength and weaknesses, nagko-contribute ito sa aming child rearing, ano? Halimbawa, si attorney, siya talaga encourager sa family, ano? Kapag iyan ay merong nakuhang na magandang grade ng anak, nakaluhod na yan. Hallelujah! Nakataas na yun. Ano? Yun Wow. yung role niya talaga sa parenting. Ano? Ako naman, teacher. Talagang as in, para man laging nagtuturo. Ano? Halimbawa, meron kaming mga taglines nung maliliit pa sila. Di gusto nila halimbawa, first honor, meron laging tagline like, if you want to be first, you have to put God first. If you love learning, learning will love you. Ano? Yung mga ganoon, ano? So, ibig sabihin, yung kung ano din talaga yung basic strength ng personality, yun din yung nako-contribute namin sa parenting, ano? Pero at the same time, yung weakness din namin sa personality namin, siyempre, na may effect din yon sa aming mga anak. So, nagko-complement lang din naman. Okay. So parang it's more of complementing as a parent, and then there's hindi siya dapat different approach kahit workers po kayo, but it's the pressure lang yung added kasi nga you are knowing much more of the Bible. But again, there's a biblical way naman in nurturing the children. So galing. Ang advantage lang, Jeff, kasi nga, siyempre, alam mga anak ko, pastor ako at the same time, at the time a lawyer, and a father, of course. Ang nakita ko, mas naintindihan nila kung bakit I am behaving in that manner. Halimbawa, that started when they were still small, ano? Mga preschool pupils pa lang sila. Pag may dala silang report card, o kaya pag nakita ko may star sa kamay, luluhod ako. Yes. And I was doing that very, very sincerely. Wow. At sa kanang kamay, alam nila yun eh. So pag kami dalang card, tsaka ang ginagawa ko, kaya mataas yung grade o hindi, luluhod ako and then I will say, praise the Lord. Hallelujah. Kung ganyan. So can you imagine the excitement, lalo na kung mataas ang dalang grades? So gustong makauwi na para maipakita na sa tatay nila yung grades. And I am doing that up to now. Pagka may magandang accomplishment si Rev. By the way, ang tawag kay Rev sa school, Sir Rev. Kaya nakikisir Rev din ako eh. When I send him a note, Sir Rev ang tawag ko. When I refer to Faith, Ma'am Faith, CJ, Sir CJ. When they have accomplishments, lumulod pa rin ako sa harap nila. Lulod ako kay Lord, I will lift up my hands and I will say, praise the Lord, hallelujah, for this accomplishment of of Sir Rev, of Ma'am Faith, of Sir CJ. At inuumpisahan ko na sa apo namin. Yes. Ang galing, no? Parang touching din yung ganong action kasi nililift up mo whatever accomplishment or achievements they have. Nililift up talaga kay Lord. So, ang galing. Salamat doon, attorney. Uplifting yung ganong action. And I hope the fathers out there, we can get something from this. Alright, so marami pong salamat. Ito pong next question natin. Ano po yung mga bagay na kino-consider before having a baby in today's generation? So, nako-compare nyo po ba? Kasi from the past generation and up to the millennial right now, so ano po yung nakikita nyong pwedeng i-consider before having a baby? Sa amin kasi, ang nangyari, before we got married, yung district superintendent namin at that time sa Bulacan, si Pastor, district superintendent Acer Mendoza. Meron kasing, di ba, pre-marriage counseling. Ang sabi niya sa amin, we went through that. Kaya lang sabi niya, total naman kayo, mga mature Christians na kayo, sabi niya sa amin. Ikaw naman diaconal pastor.
ikaw Neneng, Diakonisa, hindi ko na kayo pagpapayuhan na madetalye tungkol sa yun nga, yung marital counseling o marriage counseling. Bibigyan ko lang kayo ng formula, sabi niya. Tumatak sa amin yung formula na yun. Ano? Sabi niya, ang formula, nasishare ko sa inyo, 3-3-3. Ano kaya yung 3-3-3 na yun? Kakama niya. 3-3-3, sabi niya. Yung first 3, sabi niya, if the Lord will allow it, and to the extent that you can do it, sabi niya ganyan, ano? Bago kayo mag-anak, magpalipas muna kayo ng 3 years. Sabi niyo, bago kayo magkaroon ng first baby, 3 years muna, so that you could get to know each other better. Enjoy niyo muna yung pagkasama ninyo, sabi ganyan. Ano? Alright. Kasi sabi niya, kapag nagkaanak agad kayo, you would be focusing your attention on the baby, of course, sabi niya ganyan, you would have less time for each other. So, again, sabi niya, if the Lord will allow it, and if to the extent that you could, maghintay muna kayo ng 3 years bago kayo mag-first baby, sabi niya ganyan. So that's the first 3. Pangalawang 3, sabi niya, again, ang ganda ng kanyang prefatory statement. If the Lord will it, and for as long as you can do it, sabi niya ganyan, ang spacing ninyo, sabi niya, ay 3 years. 3 years, ano? 3 years. Galing. Between the first child and the second child, by the way, ito pa pala, yung second 3 pala, yung kung i-allow ni Lord, at kung kaya niyong gawin, 3 babies, sabi niya, 3 anak. Okay. Spacing ninyo, 3 years. Yung first child, saka yung the second child, in between, 3 years. Second child and third child, as long as the Lord will allow it, and if you can do it, sabi ganyan, if you can manage to do it. So, 3 years. We were guided by that. 3 years bago kami nag-anak, ano? Tama-tama naman, because at that time, I was a law student. Working at the same time, I was studying law at the UP College of Law. So, tama lang naman na wala muna kaming anak yung first 3 years ng aming marriage. Kaya lang nung gusto na namin magkaanak, hindi kami makabubak na napasubulata tayo. Pero tumama pa rin naman. It took longer than 3 years, pero bago mag-4th year, ay nagkaroon kami ng panganay, si Kuya Rep nga. No? Wow. Pagkatapos, sumunod si Faith naman. No? And then after that, ang hindi namin natupad, yung between Ate Faith and si Jane. Kasi less than 3 years yun. At saka may kukwento pala ako. May nangyaring nakalimutan ko ba naman at saka ni Tita Neneng, yung pangalawang anak namin si Faith. Yung doktora, yung Obigayni, Diakonisa kasi siya sa CRL, Church of the Risen Lord sa UP. Alright. Delivery kami sa unang delivery, cesarean section. Wow. Libre, 100%. Yung pangalawa, kay Faith, sabi niya, 75% na lang ang sabi niya. Sabi ko ba, susunod siguro ka ako, either 50% na lang o baka wala ng discount dito. Ganyan. So, nung pinasok na sa delivery room si Neneng, kasi nga, cesarean tinanong kami, sabi niya, kayo ba'y mag-aanak pa after this baby? Yung pangalawa nga, si Faith nga yun. Nag-decide kami noon kasi mahirap financially, mahirap ang buhay sa ganyan sabi namin, sige, tama na yung dalawa. Sabi namin, tama na yung dalawa. Sasara ko na. Sabi ganyan, sasara ko na. Oo, nag-usap kami. Yes, sabi namin ganyan. Hanggang ipinasok nga sa delivery room. Habang naghihintay ako doon sa labas, sa Philippine Children's Hospital, dyan sa may Lungsod ng Kabataan pangalan, no? Dumating yung aking younger brother na abogado rin na pumunta doon. Nandun kami sa may parang terrace ng hospital yun, sa harap ng delivery room. Baptist siya fundamental Baptist. Sabi sa akin, pangalawang anak nyo na yan, sabi ganyan, ano bang plano ninyo? Sabi ganyan. Sabi ko, patatali na ka ako Patali na ka ako.
palibhasa, Fundamental Baptist. Praise the Lord for Fundamental Baptist. Sabi niya sa akin, bakit mo pangungunahan ng Panginoon? Sabi niya ganyan. Kung kagustuhan ni Lord na magkaroon pa kayo ng anak, naaalala kong bigla ngayon yung 333. Bunga pala. Sabi niya, Lord, patawarin mo po ako kakong ganyan. Ang nangyari, biglang lumabas yung obigay na, yung doktora na kaibigan namin. May agreement na eh. Bakit lumabas pa? Sabi niya, Kaloy, sabi niya ganyan. Kaya ako lumabas, although nag-decide na kayo ni Neneng, nag-usap tayo kanina, talagang isasara na. Sabi niya, gusto kong tanungin ka pa rin. Talaga bang isasara ko na? Sabi niya, imagine that, kitang-kita mo yung kamay ng Diyos. Kaya sabi namin kay CJ, ikaw, Miracle. Miracle ka. Kaya sabi ko, kako, doktora, huwag mo na munang isara, kakong ganyan. Sa kalooban ng Panginoon Diyos, kami binigyan ng financial means ako. Sige, mag-aanak pa kami ng pangatlo. Sige, sabi niya, hindi ko na isasara. And the rest is history. Kaya sabi ko, sige, pasalamat ka kay Lord. Nag-intervene siya. Ayun. Wow. Ang galing. Nakakatuwang testimony yun. Okay, so marami nang naikwento si attorney. So idadagdag ko na lang, talagang mahalaga lalo na sa isang magiging nanay, yung emotional readiness ng nanay na talagang pag pumasok ka, emotional, spiritual readiness ng isang nanay. Pag pinasok mo ang pagiging isang ina, talagang may mga bagay na isasakripisyo ka na sa buhay mo. Yung dati na gusto mong laging lumalabas, ito talagang go with friends, dumarating ngayon yung time na ready ka ba na magstay at harapin yung ganitong responsibility. And of course, financial readiness, kinakailangan i-consider din ang mag-asawa. Magastos ang mag-anak, di ba? Totoo po. Lalo ngayon, Lalo ngayon. Sharing our experiences, parang lahat gusto namin ibigay sa baby namin. So, yes. Everything. Ayun. So, good point. Thank you for sharing a bit of history, Attorney Kao. And yun nga, for preparing yung mga mothers out there, it really takes everything para maging isang nanay. And we salute all the mothers out there. So, thank you po. May let go tayo. Yes, tama po. Thank you for that. Ngayon po, how to balance work and family time? Can you share insights po regarding balancing of these both two things? Nung kasing magsimula kaming magkaroon ng anak, at that time, very promising yung aking career. I was a young manager at Mitsubishi Motors Philippines Corporation at that time. So, siyempre, para din yung mga millennials ngayon, siyempre may career. So, yes. I was doing my best in my professional career as company lawyer. I was company lawyer at the same time labor relations manager, and I was aiming for promotions after promotion. Although at the same time, I was very serious also about my role as a husband and as a father. So I was trying to balance everything. Kaya lang, siyempre, pagka nakatutok ka sa career mo, it will take a lot of your time. So ano nangyayari? Sa Mitsubishi at that time, yung plant, malapit lang dito sa, sabi ko, nababalance ko naman kako oras ko kasi 5 minutes lang, nasa planta na ako, 5 minutes, nakakakain pa nga ako ng tanghalian sa bahay, etc. Kaya lang, sabi ko, binibigyan ko naman ng quality time, pero hindi Ang quality time talaga, yung quantity time. And I was very thankful to the Lord doon sa mga parenting seminars natin sa churches natin. Wow. Merong isang nag-lecture sa amin, and I would like to singularly thank her for what she told me at that time.
Ang sabi niya, hindi ko makalimutan, ang sabi niya, Kaloy, sabi sa akin, iyang kumpanya mo, sabi niya, kahit magpakamatay ka riyan, ibuhos mo lahat ng oras mo dyan, hindi magiging iyo yan. Of course, tataas ka ng pwesto, sabi niya, pero hindi magiging iyo yan. Ang mga anak mo, iyo yan. Sabi ganyan. Wow. So, they deserve more of your time. Kasi sa mga kwento mo kasi nalaman niya kasi, kung minsan at 3 shifts kami 3,000, almost 3,000 employees. 3 shifts, 6:30 a.m., Wow. 2:30 Grabe. p.m., 2:30 p.m., 10:30 in the evening, 10:30 in the evening to 6:30 the following morning, ano? So tumututok ako doon. Nalaman ni Ate Loida Lindo. You know her, no? Si Ate Loida Lindo. Yeah. Teacher One of the Lloyd. veteran deaconesses in our church, ano? Yung mga anak mo, iyan, sabi niya ganyan. So try to devote more time for them. Since then, ang sabi ko, Lord Kako, priority ang aking mga anak. Kaya I can say without fear of contradiction, wala silang birthday sa school na na-miss ko. Wala silang program sa school na na-miss ko. Graduation program, moving up ceremonies na na-miss ko. So, yun ang isang natutuhan ko. Quality time is quantity time. Wow. All right. Okay, ako naman sa experience ko, actually, noong una kaming nag-anak doon sa first child namin na si Rev, ay hindi ako nagtrabaho ng first year, para sa gano'n na talagang maalagaan siya. Pero ang ginawa ko noon, kahit hindi naman ako magaling na pianista, pero alam mo, yung natutunan namin sa Harris, malaking bagay yun, nagpundar kami ni attorney ng piano doon sa aming UP Bliss. Nasa Bliss kami dati nakatira, nung nasa gawing Quezon City pa kami. So nagpundar kami ng piano at doon sa Bliss na yon, nagturo ako ng piano para sa ganon yung aming first child, talagang ako ang makapag-alaga, Pero talagang dumating din yung point na sa na-realize namin, hindi rin talaga kakayanin ang finances, kung hindi pareho kami ang magtatrabaho. Kaya talagang dumating din yung point na talagang multitasking mother, talagang very busy ang buhay hanggang sa dumating na ako nga ay faculty member sa Harris. Pagkatapos, syempre, involved din dito sa church. Tapos, meron ding mga anak. And then, nagkaroon din ng school. Kaya kung isipin mo, talagang super busy. Hindi ko sasabihin na talagang nagampanan ko ng napaka 100% efficiently ang lahat ng mga bagay. Pero ang isang masasabi ko, sa abot ng makakaya, nakatulong din yung mobility. Like for example, during the time, at least natuto akong mag-drive. So, at saka malapit lang yung aking iniikutan, Ang bahay namin ay malapit sa Harris, malapit din ng church. Handito lang din kami umiikot. So, nakatulong yon para sa gano'n, nasusundo ko sa sila. Pagdating ng hapon, natuturuan sila, So, but I would say na yung ganyan, at sa tingin ko, ganyan ng kalagayan ng maraming mothers ngayon, in as much as we want to devote our 100% time to our children, pero handun din siyempre yung challenges ng finances, Kinakailangan magtulong ang mag-asawa para sa kabuhayan, But I would say sa abot ng ating makakaya, sinikap na magampanan ang lahat ng ito, Siguro yun yung isang din talaga, may mga limitations din talaga yung mga ganong sitwasyon, pero talagang sisikapin ang kung ano man yung responsibilidad, magampanan lahat. Teacher Neneng, when you are being a facilitator in Harris, nakadestino pa po kayo? Destino ko yon, Harris. Alright. Yun yung tinatawag sa sa mga diaconisa na special appointment. Special appointment na po kayo. Actually, halos ang deaconess life ko is on special appointment. Kahit yung sa UPCRL, special appointment. Sa CRL. Alright. It's a good thing na talagang you're gonna work end to end just to provide
So, striving hard po talaga ang pagiging magulang. And yung quality time, it's very important. And it reflected ngayon, Attorney Ka and Teacher Neneng sa mga anak niyo po. They are, ang galing, achiever talaga sila. I look By up to God's your surpassing child. grace. Sabi kong lagi, hindi lang by God's grace, by God's surpassing grace. Yeah. Grabe yung overflow ng grasya ng Panginoon. And praise Okay, the Lord. marami pang salamat dun sa mga sinabi niyo po tungkol sa balancing of work and family time. And right now, how to apply Christian discipline to your kids? Meron po ba kayo mga tips or ways to be more effective discipler sa kanila po? Well, when it comes to discipline, siyempre, nakalagay din naman sa Bible yan, we must not spare the rod. namamalo rin ako, no? Nung maliliit pa sila. Although siyempre, ang maganda naman, nakaka-attend tayo ng mga parenting seminars, so natututuhan natin yon na bago mo paluin, papaliwanag mo muna kung bakit siya napapalo. At pagka napalo na, siyempre, papakita mo rin naman that you are empathizing with him or with her. And it was a necessary discipline. Ano? Pero of course, Jeff, mas madaling gawin yun ng mga bata pa. No? Pero nung mga teenagers na, papaluin mo pa ba? Pagka teenagers na. Challenging na. Challenging na. No? At doon napakahirap na talaga. No? Doon gagamitan mo na talaga ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos talaga. Wow. Kasi we can only counsel them up to a certain extent. Ano? You can only give them advice up to a certain degree. Pero ang salita ng Diyos, salita ng Diyos yun eh. Ang pinanghawakan ko ay merong, itong ano sila na grown-ups na sila, no? Na hindi mo na pwedeng paluin, hindi mo na pwedeng pagalitan. Especially during the more difficult periods. Ano? May natutuhan ako, yan ang kagandahan na nag-a-attend ng Bible study. Pastor ka, lay leader ka sa church, etc. Pero you should not bank on that. You should still attend the Bible studies. Meron kaming Bible study, ito ay grupo ng mga kalalakihan namin sa church, Palmera. No? At the same time, meron kaming mga, dyan sa conference site, sa Methodist Prayer Garden and Conference site, meron kaming mga kasamang professionals, pero meron din kaming kasamang yung maintenance guy doon, ano, guys, ano, dalawa, etc. Pero nakita ko meron silang gift of wisdom eh. Kaya ako, inaabangan ko kung ano sasabihin nila eh. Merong isang nag-share, no, ang sabi niya, sinight niya yung Isaiah chapter 54 verse 13. At that time, meron kaming challenge sa mga anak namin na nahihirapan ako as a father na i-handle eh. Ang sabi ni Lord, sa isang rendering, sa isang version, Isaiah chapter 54 verse 13, I myself will teach all your children and I will give them great peace and I will bless them. Sabi ng isang kasama, bigay nito, by the way, isang maintenance guy, ano? Na senior niya yun, nagrema sa puso ko, sa spirito ko eh. Sabi nung isang kasama namin sa Bible study, naku, attorney, sabi niya, ang ganda po ng version sa Tagalog, sabi ng ganyan. Sabi ng Lord sa Tagalog, ako mismo ang magtuturo sa lahat ng inyong mga anak at sila aking bibigyan ng kapanatagan at aking pagpapalain. So sometimes we are at the end of our ropes. We are at our wits' end. But we can rely on God. Si Lord ang magtuturo sa kanila. Galing. Teacher Neneng, kayo po. Sa discipling the children, ano? Sa family life is really building relationship, ano?
At ang first relationship that our children should know is relationship with the Lord. Ano? At paano naman talaga na ituturo yan sa ating mga anak, ano? Despite our limitations, syempre, unang-una tayong mga magulang. Dapat meron tayong living relationship with the Lord. Because we cannot impart something that we do not have, ano? Yun yung they can sense that in their spirit, ano, sa kanilang buhay. Alam nila kung ano yung priorities natin, ano. So, kung meron tayong buhay na relasyon sa Panginoon, nadadama din ng ating mga anak yon, ano. Yeah. And then, pangalawa, talagang meron din tayong mga practices na kinakailangan na gawin para sa ganun ay ma-invite din ng mga anak natin yon, ano? Siyempre, una pagka yung alam natin lahat, pag kumakain, nagpe-pray, ano? Pero siyempre, yung alam din nila na merong mga parang non-negotiable sa buhay. Kasi pag na-develop yung core principles nila sa buhay, hindi sila mahihirapan sa kanilang decision making, ano? Halimbawa, alam nila na kapag Sunday dapat nasa church tayo, no? So ibig sabihin, kung may mag-ayaman sa kanila, hindi na sila nahihirapan na mag-decide na pupunta ba ako sa church o sasama ako sa kaibigan. Kasi alam nila sa core values nila, mga core principle nila sa buhay na talagang ang Sunday is really for the Lord, no? For the Lord. Tapos nung maliit sila, meron talaga kaming isang makapal na Bible story book na talagang ano yon, everyday yon, yung libro na yon, one story a day yon, no? Wow. Kaya kumbaga sa talagang kaya may time na si Ref halos nanalo sa champ ng sa sa National Bible Quiz Bee, na ginawa sa church. Tapos syempre sa movement ng buhay, alam din nila na yung bang talagang yung church life is really a part of our life, ano. Meron pa ngang time na pagka magbe-birthday sila, talagang alam nilang ang kasama sa birthday nila, lahat ng mga bata doon sa church at saka mga kapitbahay, at karaniwan minsan yung mga bata sa church, yung mga galing sa squatters area yon. So, ibig sabihin, yung kanilang nagiging perspective sa buhay, hindi lang yung naka-seclude sila sa subdivision, kundi nakakasama nila yung pati yung lahat ng klase ng bata. Kasi alam mo naman sa church, di ba, talagang kukuhanin pa natin minsan yung diversified mga community, kaya party ng birthday nila yon, ano. So sa tingin ko, party ng ng discipling dito sa mga batang ito. At saka talagang yung bang pagpapatanggap sa kanila sa Panginoon, parte ng buhay. Itong aking mahal na asawa, talagang ito ang tagapagpatanggap sa kanila. Kaya tatay, nakailang tanggap na nga po kami sa Panginoon. So, I salute you, attorney. So, iyon yung hindi naman nangangahulugan na dahil yung mga bata na talagang pinalaki natin sa Christian family ay hindi na nagkakamali. Sa totoo, nagkakamali pa rin sila. May mga maling decisions pa rin sa buhay. Tulad din naman natin, kahit na tayo ay lumalakad sa Panginoon, nagkakamali pa rin. Pero sa tingin ko, mas malaki pa rin ang chance na magkamali. Lalo pa kung hindi sila pinalaki sa araw na. Tama po yun. Yung being really the first discipler ng anak natin is really the parents itself. No one else can really touch them the way we share Jesus talaga sa kanila. All right. So, yun po. Maraming salamat po. Ito po, since yung mga anak nyo po are achievers academically, since I know them, the three of them. And nakita nga po ni Josh yung mga medalya ng mga anak niya nung nag-stay po siya sa inyo. Paano niyo po sila minomotivate to do their best in school? And paano niyo din po binabalanse ang life nila outside academics? Well, again, babalikan ko yung nabanggit ko na kanina na when they come from school at may dala silang mga
mga report cards, ano? Nabanggit ko na kanina, talaga lumuluhod ako. I say, praise the Lord, hallelujah, kay mataas o mababa. Nakita ko that really motivated them. No? Yeah. At saka, siyempre, when you tell them that the accomplishment is not only for themselves, no? But it's an accomplishment that they are offering unto the Lord. Wow. That provides them with a larger dimension of the accomplishment, no? Especially when they dedicate it to the Lord. At nadala nila yan hanggang sa panahon ito. Halimbawa, yung aming school, yung Golden Faith Academy, kapag maraming mga estudyante, halimbawa namin, nananalo sa mga competitions, hindi mawawala yung yung to God be the glory doon sa mga tarpaulin, sa mga streamers. Yes. Ngayon ang ginagamit nila, Solideo Gloria. Sabi ko, yung Solideo Gloria, ano yan eh. May pagka-Latin ka ako yan eh, kaya, pero lagay mo rin ka ako yung to God be the glory. So, yun, ang na-inculcate namin sa kanila, again, by the leading of the Lord, yung accomplishment para sa Panginoon. And it's very clear to them they are doing this not for their personal or self-aggrandizement, but for the glory of the Lord. At ang maganda naman, binabalance din ni Tita Neneng yun, ano? Ako ang taga-drive sa kanila kasi ako ang encourager eh. Ako ang motivator eh. Yeah. Ako ang taga-affirm eh. Dinadaan ko sa ganito. Jeff, pag nananalangin ako. Kasi meron kami regular devotion, family devotion. Regular niya. Wow. So when I pray, sinasama ko yun. Lord, I pray that at the very least, CJ will graduate as cum laude. Ganyan. Wow. Faith will graduate as cum laude. Kuya will graduate as cum laude. Ganyan. So, nakita ko natatatak sa isip nila yun. So, at saka pag nananalangin ako, mananalangin ka na rin lang. Hindi gawin mo ng superlative yung, sabi naman ng Panginoon yun, di ba? Ephesians chapter 3, verses 19, 20, and 21, our God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or imagine. So, yun ang mga superlative na panalangin ko. Si Tita naman, siya nang taga-balance, sabi niya. Sabi niya, hindi naman kayo kinakailangan mag-cum laude lahat. Sabi niya ganyan. Basta, you must enjoy learning. Sabi niya ganyan. Pero, kung maabot nyo yung maging cum laude, maganda rin yan. Pero, we are not demanding on you. It's not a demand that we are making. Yeah. So, yun nga, tulad ng nasabi ni attorney, siya talaga ang yung push. Yun yung role niya talaga sa family. Ngayon, ako naman talagang taga-turo, taga-turo. Talagang sila maliliit. Ito nga madalas kong nasasabi, kung ano yung pag pinaghirapan natin habang bata sila, papalaki sila, gumiginhawa tayo. Yeah. Pag hindi tayo nag-invest ng time habang bata sila, pagdating ng malaki sila, tsaka tayo nahihirapan na mag-aral ka na, gumising ka na, pumasok ka na. Basta ako, ang natatandaan ko lang, nung maliit sila, basta kung ano yung lesson nila, everyday, dapat alam nila. So, ang bata naman talagang sa simula, hanggat hindi sila independent learners, katabi mo sila na talagang nagtuturoan kayo. Kaya ang the important thing is just to do the lesson every day for them to learn it. Kaya, tapos, yun nga, mahilig kami sa tagline, always listen to your teacher. If you want to be first, you have to put God first, you have to love learning, or learning will hate you, parang mga ganon, So, consistent lang na pag-aaral sa bawat araw. Yun yung ginagawa namin. At iyan, ang mga bata, may kanya-kanyang yung individual differences ba, iba-iba sila ng paraan ng pag-aaral. Yung isa, kala mo hindi nakikinig, pero may natatatak pala. Yung isa naman talagang
nakafocus, ano? Yung isa naman, ako hindi mo mahagilap, si CJ yan, laro ng laro yan, kung saan-saan yan napupunta. Kaya kinakailangan may style naman dyan, ano? Pupunta kami ng, dati tropical hut, para mapapirmi ko yan, dadaling ko doon, lahat sila, Wala pang mga ano nun eh. Wala pang Wala mga pang mga Jollibee dyan. rito. Wala pa. Pagka Yung time ikot ng lang. exam, Thursday yan, handun na kami. Sige, kain muna. At pagkatapos, pag doon kasi, wala naman siyang ibang gagawin na kundi bumalik sa table eh, ano? So doon kami, review na review. Pero merong ding time na, like for example, there was a time na siya ay nahandun San Beda noon at nagtapuan siya doon sa lahat ng sections ng San Beda, kaya takot na takot siya. Sabi niya, naku Nay, baka hindi ko ma-maintain yung top 1, baka merong una sa akin. Yung bang handun yung anxiety niya, kaya sabi ko sa kanya, CJ, ganito lang yan, ha? Ipag-pray ko kay Lord na matanggal ka na sa top 1. Pag hindi ka na top 1, wala ka nang katatakutan, di ba? Malaya ka na, wala ka ng anxiety, matatanggal ka pa. Kasi yun yung gusto kong ma-impress sa kanila, that the ultimate goal of studying is not to become honors, but for you to learn and to enjoy learning, So, ganun lang yung approach sa kanila, consistency ng pag-aaral hanggang maging independent learner sila. Pero yung pressure na mag-o-honor sila, kinakailangan ganyan sila, parang hindi naman masyado, yun yung isang binabalanse namin. Basta ang gusto ko sa kanila, you have to enjoy learning. That's the ultimate goal of studying. Kaya, halimbawa, yun nga, yung principle na pagka pinaghirapan mo sila, nag-invest ka ng time noong bata sa mga bagay na yan, paglaki nila, nag-aaral na sila ng kusa. Kaya later on, malaki na sila, ang dialogue na ay ganito, tama na, matulog na kayo. Kayo na yung nag-push sa kanila na stop na. Gano'n na yung dialogue. Tama na, matulog na kayo. Yeah. At saka yung bang minsan yung mga prayers kasi advanced din eh. Nung bata sila, kasi syempre alam mo naman dito sa family ni attorney, talagang halos UP yan eh. itong nila, halos UP yan. Kaya parang ganun yung environment ng family. Talagang mga bata pa lang yan. Pinag-pray ko na Lord, lahat po ng anak ko gagraduate sa UP. Ganun. Wow. So bata pa sila. So pinagkaloob naman ni Lord. Pero nung sila naman nasa college na, ang prayer ko naman, Lord, give them a happy Christian family. Kaya yung ganon, advance yung prayers namin. At naniniwala naman ako na pinagkakaloob ni Lord sa kanila. All right. Yun nga, it's good to know what you sow, no? You're gonna reap it, and it's an everyday habit na when you look back, ito yung effort na ginawa natin, and being consistent is really the key to it. So, and ang galing kasi since bata pa lang, dinulog nyo na po sa Panginoon, and it's a good thing to start praying. Sabi nga ni attorney, our God can give yung superlative request that we ask. So, kayo rin po, Teacher Neneng, you are praying na yung mga anak niyo will graduate sa UP. Ang galing dinulog ni Lord, and nakakatuwa na ganun ka-faithful si Lord dun sa mga pinanalangin niyo po. And right now, 2 down na kayo kasi may asawa na si Rev at si CJ, parehong Christian. So, mukhang isa na lang yung pinagpe-pray niyo, si Faith. Alright. So, may dagdag ko, Jeff, may dagdag. Sure. Attorney. Kasi ang buhay hindi naman puro achievements eh. Ang buhay naman hindi puro victories eh. There are also times of failures, times of failings, etc. Times of setbacks. Ang isang tinuro sa amin ng Panginoon, lalo na ako, kasi ako'y mababaw ang luha ko eh. Pagka meron silang failings, I cry with them. We cried with them. And even now, when there are failings, when there are tremendous difficulties that they have to face up to, we cry with them. We empathize with them. So,
while ako personally, while I am motivating them, at the same time, if there are setbacks, I also empathize with them and I cry with them. And that enables them to recoil and to rise. Di ba sabi ng Panginoon sa kanyang salita, a righteous man falls 7 times, but he also rises 7 times. Alright. Actually, I'm gonna ask nga how do you help yung mga kids pag meron mga failures and mga ganong setbacks? But I think you answered it na, attorney, na you empathize with them and you cry with them. So and I share with them, we share with them our own failings. Kasi kami mga magulang nila, marami rin kami pinagdaanan. May failings, may setbacks, may victories, may disappointments, etc. We share with them and we told them and we tell them that this was how we handled this setback, and that contributed to their having been able to overcome their own failings. Yeah. Meron talaga silang nilolook up na experiences na coming from you, which helped them and naging guidance din nila. Last question po, how do you set rules in house chores, sa pag-aaral, and sa church ministry po ng inyong mga anak? Well, sa church ministries, by the grace of the Lord, surpassing grace of the Lord, kailangan kasi you have to walk your talk. You have to walk your talk. Hindi pwedeng pagpangangaralan mo mga anak mo na maglingkod kay Lord, hindi ka naman naglilingkod. Ano? You have to walk your talk. Ano? Halimbawa na lamang doon sa pag-worship kay Lord pagka Sunday. Ano? Ang isang natutuhan ko kasi when I attended yung Haggai Leadership Conference sa Maui, sa Hawaii, ang isang natutuhan ko dyan, yung isang lecture ni Dr. Aldo Fontawa. No? Hindi ko makalimutan yan eh. He was a training director at the time of Haggai Institute. Ang isang tinuro niya sa amin, yung bang children are like arrows in the quiver of a warrior. Yeah. Pinaliwanag niya yan na ang warrior daw kapag gumawa niya ng palaso, gumawa ng palaso, naghahanap siya ng tuwid na kahoy, and then ibibilad niya yan, paaarawan niya yan, pauulanin niya yan, etc. Hanggang pagka if it has become sturdy enough, tsaka nakakayasin niya, etc. He will straighten it, etc. And then kapag ready na, hihigitin niyang ganyan yan, kasi sabi ng salita ng Diyos children are like arrows in the hands of a warrior. Blessed is the man whose quiver is full of them. Ano? Ang paliwanag ni Dr. Aldo Fontawa, tumatak yan sa akin. Yung mga anak natin, pagkapalaki natin, para tayo nagpe-prepare ng palaso. Until the time will come, hihigitin mo yan and then you will release them. Yung palaso, you will release them to the air. And you can be assured by God that itong mga anak natin, parang mga palaso, pag pinawalan mo yan, the Lord will guide them and they will hit the target. The mark. So, iyan ang isang paraan na tinuro ng Panginoon. Sa akin personally as a father. Siguro ako ang ma-share ko lang nung growing years nila, nung mga bata sila, siguro mas marami ang young mothers or young parents na nanonood, Yeah. Sabi ko nga sa inyo kanina, lolo't lola na kami, parang ngayon pinagbabalikan ko lang kung paano yung kanilang younger years, ang isang principle noon nung bata sila, kung ano yung sinimulan mo, dapat mong tapusin. Yun, Kasi, halimbawa, noon nung bata sila, basta may pagkain na ibinigay sa kanila, kinakailangan tapusin mo yan. Ayan, Kaya lang, dapat bigyan lang din sila ng reasonable amount, Halimbawa, pag naglaro sila, kinakailangan iligpit mo yan. Talagang tutulungan mo sila, kaya minsan kinakailangan bawasan mo rin yung laruan nila.
para hindi sila sobrang daming ililigpit. Kung hindi, Babawasan ko na yun sa anak ko. yung achievable din kasi. O kaya, pag meron silang task na ginagawa, ang tendency kasi ng bata, pagka medyo mahirap na, ay iiwanan na. Kaya lagi may explanation lagi sa mga bagay. Mga anak, pag hindi mo tinapos yan, diyan lumalabas yung mga kabataan na hindi matatapos-tapos ng pag-aaral. Kasi pag mahirap na, magkukwit na sila. Kaya yun yung isang role namin noon sa buhay, sa mga bata. Kapag meron kang sinimulan, kinakailangan matapos mo siya. Yes. Pero syempre, kinakailangan tulungan mo rin sila kung paano nila matatapos and set reasonable goals. Halimbawa, kahit na nung bata si Faith nag-aral ng piano, pag mahirap na yung pyesa, di medyo i-give up na, no? Hindi, teka, tignan natin saan ba yan mahirap, Yung ganong mga bagay. So tapos number 2, talagang as a matter of fact, nung bago ang yung talagang pag may sinimulan ka, kinakailangan tapusin mo. Number 2, yung value of, yung sense of responsibility, And then yung value of respect. Talagang halimbawa, may kasama kami sa bahay. Meron silang ito yung mga grounds para ito yung napapalo. Pag may nag-report na kasama sa bahay na sinigawan sila o sinaktan sila or pinagsabihan sila ng hindi maganda, palo iyon. Kasi ang sinasabi namin sa kanila, kung yung taong naghihirap sa iyo hindi mo marespeto, sino pa irerespeto mo sa iyo? Yes, And then doing things for the right reason, laging ganyan. Kumbaga sa laging may kaakibat na explanation, bakit dapat ganoon, And then, noong nagsisimula ang GFA, talagang lahat sila mayroong responsibility, Itong si Ref talagang, kasi si Ref siya yung unang palibhasa panganay, siya yung unang nalayo sa pag-aaral Nag-aaral siya ng Ateneo, na-stay ng Philippine Science, pero pagdating ng bakasyon, siya talaga yung namimigay ng mga flyers with our driver, si Kuya Mario. Tapos ito namang si CJ at si Faith, para may baon sila, ang kanilang task ay maglinis kasi dati yung Golden Faith isang room lang yan preschool lang yan kinakailangan maglilinis dito sila sa school. Kaya kumbaga ito yung naging bahagi ng buhay nila dito sa sa pagpapalaki ng school. Kaya at this point, sabi nga natin, we reap what we sow. Ngayon na ECQ, ganito, nagkaroon ng pandemic, hindi ako magaling sa technology, sabi ko, kung hindi involved itong aking tatlong mga anak at mga manugang pati, hindi ko alam kung paano kami makakasurvive, dahil talaga hindi ako hindi ako marunong sa technology. At ngayon, halos sila na ang nagpapatakbo ng school, So yon yung mga foundation nung maliit sila ay nakikinabang tayo ngayon, Pero syempre, may mga bagay din na hindi kami naibigay noong bata sila na ngayon din, syempre, naisusumbat din sa amin. Ganun yung mga bagay. Kasi there is no perfect parenting, We cannot give everything to them. Laging may kaya si Lord na lang ang magpupuno ng mga naging kakulangan natin. That's true. So, yan. Saka dagdag ko, Go pa. Instrumental si Tita Neneng dito, Kasi tinatanong tayo Ngayon, palagay ko, soon enough, yung daughter niyo tatanungin kayo, Siyempre, nakakaranas sila kayo, mga millennials kayo, may sasakyan na, itinatanong nila yan sabi nila, Nanay, sabi nila, mayaman po ba tayo? Ganyan, Kasi, nagtatrabaho ako sa Mitsubishi, dahil meron akong laging bagong sasakyan na talagang brand new kasi assigned car ko tsaka car plan privilege, Laging may bagong sasakyan. So, tinatanong nila, Nanay, mayaman po ba tayo?
Ang sagot ni Tita, Rev, Faith, CJ, ano tayo? Just right. Just right. Kapag kasi tinuruan mo ang anak mo na baka akala niya na sobrang yaman na kayo na baka Yeah, maging yeah. arrogante, etc. At saka yun nga, tinuruan namin how to care for the less privileged people. So, Yeah, napasa sa kanila yan. Hindi sila pwedeng maging arrogante, hindi sila pwedeng mag-astang mayaman, etc. As a matter of fact, isang karanasan ni Kuya Rebe nung nasa Ateneo pala siya. Baga, hinahatid siya ng sasakyan, meron kaming driver na naghatid sa kanya, pero kaya lang, ang kasabayan niya ron, may mga Mercedes-Benz, mga SUV, wala pa naman kaming SUV ng kapanahon lang yon. Ang tawag pala sa kanya noon sa Ateneo, poor. Ay, si Red, poor yan, etc. Yung pala, somehow, naging traumatic pala sa kanya yun. Kaya pala pinagsumikapan niya na makaalpas sa Ateneo para makapunta ng Philippine Science Philippine Science. High School. So, ibig sabihin, Wow. tama lang pala na naturuan siya na just right. Kasi baka Mm-mm. makipag-compete siya na in an inordinate manner. So yun nga, yun ang nakita ko na dapat itinuturin sa anak. Para, di ba sabi sa Bible, and do not think of yourself more highly than you Right. should, but consider others as better than yourself. So Yeah. yun ang tinuro ni Amen. Tita sa kanila na just right. Mm-mm. Grabe, sobrang natutuwa po ako sa discussion natin. And marami po salamat for sharing what it looks like to be a parent nung time nyo po, and how you set the standard, how Bible and God become the motivator during the time na nagpe-parenting po kayo. And puspos po ako sa ganitong usapan natin, attorney and teacher, Neneng. So, marami pong salamat. Gusto ko lang pong hingin yung huli nyo pong points para sa ating mga viewers and listeners po. Ako, ang isang mai-share ko in closing, yung power of declaration. Power of declaration. Diba, Numbers chapter 14 verse 28. Sabi ni Lord, as surely as I live, declares the Lord, I shall do to you the very things that I hear you say in the midst of you. Sabi niya ganyan. Yeah. So, pangako naman niya yun eh. So, ako, yun ang pinanghawakan ko. Dinideklarhan ko ang aking mga anak. Noon hanggang ngayon, kapag halimbawa, papasok na sa eskwelahan, ihatid na, daing service halimbawa, o ihatid ng driver namin sa sakyan, etc. Dedeklarahan ko yan. From the crown of, sila tatlo yan, from the crown of your head, tatay, nagmamadali na po ako, hahabol po ako sa school bus. Edi hahabulin ko. Habang tumatakbong ganyan, papunta rin sa gate, nakahabol din ako, nakahawak ko sa ulo, from the crown of your head to the tips of your toes, you are now and as always in utmost good and perfect health in your whole body. You have all the Lord's most special, supernatural, and choicest favors and blessings. You are blessed and blessed and blessed. So, imagine the power of declaration up to now. Ngayong up to now, sila, yeah. Basta nag-text sa akin yan, yung first text nila, during the day, pag sagot ko yan, yung first reply ko, kasi several times naman, magte-text kayo, text back and forth, etc., sa messenger, etc. Pero yung unang text nila sa akin, yung unang chat nila sa akin, when I answer that, when I reply to that, laging may karugtong yan. Alam mo, tinatanong nila ako ng sasagutin ko, etc. Tapos dudugtungan ko yan. All caps, capital lahat. Halimbawa, kay Kuya Rev, ngayon, you are forever blessed and blessed and blessed. Siyempre, meron na siyang queen ngayon si Ate Queen. With your queen, meron na kaming apo. And with Princess Nala Rebecca David Cao. Kompleto. Exclamation point. Kompleto. Pag nag-text si Faith, yung first reply ko, ganun din. You are forever blessed and blessed and blessed and blessed. Si CJ, meron ng Karen ngayon. Dinudugtong ko yun. Pag sinagot ko na, all capital, you are forever blessed and blessed and blessed and blessed. Tatlo yun with your Karen. Kapag si Karen naman ang nag-text sa akin, yung unang reply ko, dudugtong ako, you are forever blessed and blessed and blessed with your CJ. So, I am excited dun sa magiging life partner ni Faith. Excited na ako kung
kung idudugtong ko na yung pangalan na yun. Sino man yung Madami na excite, attorney. Napaka-powerful niyan. Eh, pangako ni Lord eh. The power of declaration. Yeah. Ate Shirley. Sa akin naman, tungkol sa parenting, number one ay ma-discover ang unang legacy natin sa ating mga anak ay makita nila ang tunay na purpose ng kanilang buhay, no? Yeah. At ang unang purpose ng buhay ay magkaroon ng relasyon talaga sa Panginoon, ano? Amen. Yun yung makita natin na nila na ang buhay ay it is not to make us ourselves happy but to make God happy. Kaya dati ang tagline namin sa kanila lagi ay ang unang tagumpay natin sa buhay ay ang kasama natin ng Diyos. At ang tanging kabiguan natin sa buhay ay ang mamuhay sa kasalanan. Yeah. Then number two, nakita ko na ang parenting is really a balance between love and limits, truth and love. No? Mahal natin sila, pero alam din nila kung ano yung truth. Ano? Yung balance ng dalawang to, minsan naman panay truth na nagkukuran naman ng love. Ano? So, ang ating mga anak ay minsan nalilihis ng landas sa buhay. Mahal natin sila, pero kapag alam nila kung ano rin yung truth, kahit sila ay gumagawa ng kasalanan, binabagabag din ang kanilang kalooban sapagkat alam nila na wala sila sa tamang buhay. Kaya sa nakita ko, mahalaga yung balance ng dalawang ito. Yeah. Love and truth. That while we love them, they are always accepted. There is always a home waiting for them. At the same time, alam nila din kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaya yung tinatawag natin na core principle. And then thirdly, ang ultimate goal din ng parenting is not really to make a life easy for them, but to help them hurdle the difficulties of life. Kasi lalo na ngayon sa buhay ng mga kabataan, syempre alam mo naman yung sense of entitlement. Ngayon pag tinanong mo ang mga magulang, kumusta po pagka inutusan ng inyong mga anak? Sabay-sabay yan ng sagot. Ano po ang sagot? Wait lang. Di ba? Pare-pareho yan, sabay-sabay in chorus. Generation ngayon. Kasi yung bang minsan dumarating na yung point na sobrang dali ng buhay na wala na silang sense of responsibility sa bahay. Life is so yung para bang very comfortable for them, lahat ay pinipindot na lang So ang sinasabi natin, we have to train them to work, to assume responsibility. Kasi pag hindi sila natuto na mag-assume ng responsibility, ang tao kasing hindi nahihirapan, hindi niya rin mararamdaman yung hirap ng iba. Hindi ba? Kasi hindi mo naranasan mahirapan Kaya minsan ang magulang, pagod na, pero hindi nila alam yung pagod natin kasi hindi nila alam kung paano mapagod. Hindi ba? Kaya yung bang we have to train them for responsibility. The ultimate goal of parenting is not really to provide them with comfortable life, but to help them face the difficulties. So, thank you. All right. Marami pong salamat dun sa wisdom and biblical insight. As a parent, punong-puno po ako. Salamat po sa mga experiences nyo. And I pray that the viewers and listeners will really apply yung mga gantong prinsipyo coming from the Bible. And marami pong salamat, Attorney and Teacher Neneng, for this fruitful episode with The Overflow. Attorney, may I request one last thing to pray for all the listeners, mga future parents, and yung mga parents as well now? Again, let us pray. Heavenly Father, may we very, very humbly and respectfully borrow from the words that you have entrusted unto the Apostle Paul
in his letter to the Ephesians, chapter 3, verses 14 up to 21. It is a prayer of God. And let this be our prayer now. Amen. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Holy Spirit in your inner being, and that you may be filled in your hearts with Christ Jesus. By Yes, faith, Lord. I also pray that you, being rooted and established in his love, may have the power, together with all the other believers, to grasp and experience how wide and how long, how high and how deep is the love of God, and that you may know this love that surpasses knowledge, and that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or imagine, according to his power, his Holy Spirit working within us for the glory of the Father, in his church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Christ Jesus' name. Amen. Amen and And amen. Amen. Maraming pong salamat, Thank you. Attorney God bless. Kaloy and Yeah, for the Teacher Ninita. opportunity. So maraming po salamat. In behalf of the Overflow, Heart Speaks, God bless po. To catch the latest from us, please like, share, subscribe, turn on the notification bell, and we'll see you soon. God bless.